Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong iyon sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Kung hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo ang kanyang kapwa, lingkod, hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring maghabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Isang pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ngayong linggo na ito para suriin natin ang ating mga sarili. Bago yan, tingnan natin yung katabi natin, ngitian natin at batiin natin, sabihin natin, hello. Ang pagsusuri sa sarili o self-examination ay dapat laging kabahagian ng buhay natin. Alam naman natin, tuwing tayo ay magsisimba, hindi naman dire-diretso ang misa. Sinisimulan natin ito ng paghingi ng tawad sa Diyos. At tumitingin tayo sa isa't isa, sa bawat katabi natin, at humingi rin tayo ng kapatawaran. Ang tanong ni Pedro sa ating Ebanghelyo, ito ay mula kay San Mateo, 18 kabanata, versikulo 21 hanggang 35. Makailang ulit ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? How many times must I forgive a brother who keeps sinning against me? At ang sabi ni Pedro, 7 beses po ba? Ang sagot naman sa kanya ng Panginoon ay hindi lang 7, kung hindi 77 beses. Ibig sabihin ng ating Panginoon sa salita ng mga kabataan ngayon, lalo na sa paggamit ng paglalagay ng load sa cellphone, ano po yan? Yung walang katapusan, unli. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapatawad, unli. Dagdagan po ninyo ng meted, unlimited yan.
Nung ako ho ay naglalakbay, nakita ko yan, bagong labas lang yan dyan sa Skyway. At ang lalaki ng mga sign ng Smart pa, Globe ba yata yun? UNLI. Habang ako'y nagdadrive, sabi ko sa mga kasama ko, ano ba yung only na yan? Sabi nung kasama ko, Father, hindi yan unli po yan. Ano yung unli? Unlimited. Ayan. Kaya unlimited pala. Walang katapusan. Hindi lang 7, kung hindi 7 times 7. Kasi po sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, ang 7 ay perfect number. Ibig sabihin nito ay walang katapusan yan. Walang hangganan yan. Pag dinoble mo pa, 77 times 7, ay lalo na. Siguro naman, kaya naitanong ito ni Pedro sa Panginoon dahil meron siguro siyang kaalitan. Meron siguro tao sa buhay niya na napangkulit at talaga namang napipeste na. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka ba nun? Uy, meron bang tao sa buhay mo na buwisit ka na talaga? At siguro sa atin bilang tao, pagka nasaktan kasi tayo, ang nasa loob lagi natin, ulitin mo pa. Sige, tingnan natin. Kaya para sa atin, ang masaktan o magawa ng hindi mabuti ay nagbubunga ito ng galit, sama ng loob. At alam natin, sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga alagad ni Kristo, tagasunod ni Kristo, ang pinakamodelo natin ay siya mismo, si Jesus. At alam natin ang buhay niya na sinalbahe siya ng kanyang mga kababayan. Matapos niyang buksan at basahin ang aklat ni Propeta Isaias doon sa sinagoga, kung saan sinasabi doon, nasa akin at sumasa akin ang Espiritu, napupusos ako. Ako'y kanyang hinirang na magpahayag ng mabuting balita sa mga bulag, mga pipi, mga bingi. At ngayon, sa oras na ito, ay nagaganap na ito. Ibig sabihin ng Panginoon, siya ang sinasabing Mesiyas. Ano po ang ginawa ng kanyang mga kababayan? Nagalit sa kanya. At ang sabi nila, hindi ba anak lang ito ni Jose at ni Maria? Isang karpintero, kilala natin siya. Bakit niya sinasabi na siya ang katuparan nitong binasa niya, pinahayag niya? Kaya talagang pinagtulungan siya, pinilit na itaboy doon sa burol, pero hindi pa niya oras, ayon sa Ebanghelyo, si Jesus ay nakaligtas. At doon, sinabi ni Jesus, na siguro may galit din bilang tao. Nasaktan din siya, sumama din ang kanyang loob. Sinasabi ko sa inyo, hindi kailanman tinatanggap ng sariling bayan ang propeta. At siya naman ay nakaalis doon at hindi naman siya pinagbuhatan ng kamay. Pero hindi doon nagtatapos yun dahil dumating naman yung oras, dinakip siya habang siya ay nasa Gethsemane. Yun ang Huwebes Santong pinagdiriwang natin taon-taon. At ipinagkanulo naman siya ni Judas. Pero noong si Jesus ay nasa Kalbaryo na, nung hatulan na ng kamatayan, meron din ba tayong salita ng galit, sama ng loob sa ating Panginoon? Meron ho ba? Wala, di ba? Kaya habang siya ay hirap na hirap sa krus na nakabitin, ng mga ilang oras din, bago malagutan ang hininga, sinabi ng Panginoon, kung maalala natin, ito po yung sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Sige, ako na magtuloy. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iyan ang ating halimbawa. Kaya tingnan natin ito dahil ang kasunod nitong binitiwang kataga ng ating Panginoon sa salita na hindi lang 7 beses, kundi 77 beses pa, ang kapatawaran o pagpapatawad sa sino man na kapatid natin o kapwa natin nagkasala sa atin. Binigyan niya ng halimbawa. Isang
alipin na nagkakautang ng malaking halaga sa kanyang Panginoon, sa kanyang hari. Pero anong ginawa? Pinatawad ng hari yung kanyang nagkakautang na alipin na malaking halaga dahil nagmakaawa siya. Dahil talagang ang kaparusahan sa hindi pagkakabayad ng utang nitong hari para sa kanyang alipin ay ipagbili silang lahat ng kanyang pamilya at gawing alipin. Hindi naman nagawa yun ng kanyang Panginoon na awa sa kanya. Ito po ang sabi ng ating Ebanghelyo. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari, nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon, babayaran ko itong lahat ng nagkautang ko. At ang sabi ni San Mateo, naawa sa kanya ang hari, pinatawad ang kanyang mga utang, pinayaon siya. At ito pong hari na ito, kung titingnan natin, sino po ito? Ang ating Diyos, Ama. Kaya, kung titingnan natin yung ating buhay, sa dami ng mga ginagawa nating pagkakasala, sabi nga ng isa sa mga salmo, hindi binibilang ng Diyos ang ating pagkakasala. Meron siyang pagpapatawad. Ano ba ang tawag natin doon kapag ang tao ay nakakalimot? Di ba ang tawag doon ay amnesia? At yung hindi naman makatulog, anong tawag natin doon? Insomnia. At iyan ang Panginoon. Meron siyang amnesia, ang Panginoon Diyos para sa atin. Dahil ang Diyos na pinakikilala ni Jesus na kanyang Ama ay Diyos ng kapatawaran. At ang pagpapatawad na ito na dapat isapuso din natin at sikapin nating maisabuhay araw-araw ay walang hanggan din ang pagpapatawad. Kaya minsan, nakakapagod na rin Dahil, naku, yan na naman siya, inulit na naman. Kaya siguro minsan, alam niyo, sabi ni Saint Francis de Sales, doon sa mga tao nung panahon pa niya, ito pong si Saint Francis de Sales ay isang napakahusay na obispo at pari. Talagang marami ding oras ginugol nito sa pagpapakumbisal sa mga tao. At isa sa mga napakagandang binitiwan ni Saint Francis de Sales, sabi niya, pagkatapos niyang kausapin ng tao at pagkatapos niyang pakumpisalin, sabi niya, go, be kind to yourself. Humayo ka, maging maawain ka sa sarili mo. Kasi minsan tayo rin miso, hindi natin mapatawad ang ating sarili. Kaya diyan nagsisimula yan. Pag nagawa mo yun, maabagin ka rin sa sarili mo, maunawain ka rin, maawain ka. Palagay ko, ganun din tayo sa ating kapwa. Kaya siguro po dito sa bandang huli, makikita natin, itong kaalipin na pinatawad, naging mabait ba siya? Hindi. Konti lang, maliit lang yung utang ng kanyang kapwa alipin, pero sinalbahe niya ito. At nakarating naman itong ginawa niya sa kanyang Panginoon. Ano sabi dito? Nahabag ako sa iyo, pinatawad ko ang mga utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat mahabag ka rin sa kapwa mo? At nagalit ang hari, pinibilanggo siya hanggang sa mabayaran ng kanyang utang. Gayon din, sabi ni San Mateo, ang gagawin sa inyo ng inyong amang nasa langit kung hindi niyo patawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, magagawa natin ito. Pero magsimula muna tayo sa ating sarili, sa harap ng Diyos. Kung paano tayo pinagtitiyagaan ng Panginoon, kung paano tayo minamahal ng Diyos, kung paano tayo binibigyan ng pagkakataong makapagbago. Gawin natin ito sa ating kapwa. At alam natin, ang pinapakabagandang ugnayan natin sa bawat isa ay yung hindi tayo nagbibilang. Alam niyo, sa Ilonggo, ang mga taong ganun, palaisip, huy. Hindi po isip ito yun sa Ilonggo. Pag sinabi mo sa Ilonggo, palaisip, palabilang. Ayun yun. At ang Diyos, wala nun. Si Jesus, wala nun.
Kaya gusto nating sumaya ang buhay natin, gusto nating bumata pa tayo, gusto nating relax lang ang buhay. Kapatid, pagpatawad ka. At paano ang pagpapatawad? May hangganan. Ang sagot, UNLI. Ano po yan? Ay, anong hina naman? Unli. Walang hangganan ang pagpapatawad. Pag ginawa mo yan, kapatid, biyaya ang darating sa iyo. Dahil alam natin, ang puso mo, pag nagpatawad, ay may pusong, totoong, may pagmamahal sa Diyos na ipinakikita natin sa ating kapwa. Sabihin nga natin sa katabi natin, pagpapatawad, magagawa mo yan. Parang ayaw yatang gawin. Amen. Sitayo na po at